The new Honda PCX 2025 is already out. Magkano? Ano ang ipinag-iba nito sa current PCX na meron tayo dito sa Pilipinas? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. So nailabas na nga ang bagong Honda PCX sa European countries. Ito nga yung Honda PCX 125. Yung 125cc kasi yung nailabas na version sa mga European countries. At sa Indonesia naman, kamakailan, ay nai-reveal na ang bagong version ng PCX 160. Wala pa sa Pinas ang motor na to, pero we can fully expect na darating yan sa Pilipinas. Kung kailan at magkano, yan ang abangan nyo sa video na to. The 2025 Honda PCX 160 will have a more aggressive appearance with dual headlamp model. Very similar lang yung body nito in terms of being elegant, tapos yung mga curves na hindi masyadong makanto yung overall look nito. Pero yung sa harap niya, obvious yung diferensya kasi mas mahaba na yung daytime running lights nito, tsaka continuous na. Dati kasi parang bitin, tag-isang side lang. Pagdating naman sa datingan nung mismong headlight, mas sportier na. Mas makanto, mas sleek, hindi na masyadong malaki, katulad ng current PCX na meron tayo ngayon. In terms of the windshield, mas makanto na rin yung edges ng windshield nito na dati parang medyo pa-V na pa-curve, ito medyo mas pa-kwadrado na or mas pa-diagonal na yung angulo nito. From the side, very similar lang naman yung datingan, elegant pa rin, gaya ng nabanggit ko kanina, with smooth curves. Pero pagdating sa taillight yan, medyo iba na yan. Dati kasi parang double strip taillight yung nakikita natin sa PCX 160. Etong bagong version ng PCX will have a single strip LED. Ano lang to, parang very similar when it comes to the assembly, pero mas sleek, mas sexy, parang yung datingan niya mas manipisan ng konti. So it has that touch of being more modern. Magkakaroon to ng tatlong versions. Hindi lang natin sigurado kung lahat ng versions na to ay magiging available sa Pilipinas. For sure, yung CBS version will be available in the Philippines. Tapos ang next up niyan, yung next level na version niyan, is the ABS version. Titingnan natin kung yung next pa, yung top of the line version, which is the road sync version, will be available in the Philippines as well. Kasi meron talagang tatlong version yan. So sana, for more choices para sa ating mga Pilipino, sana maging available dito lahat sa Pilipinas yung tatlo na yan. Pero hindi na ako magtataka kung dalawa lang sa versions na yan na maging available, which is most likely the CBS version, parang yun yung baseline or standard model, and then maybe it will jump straight to the road sync version, which will already be ABS, and with the road sync, mamaya di-discuss natin kung ano nga ba yung road sync na yan. Ngayon, ano yung mga features na pwede nating asahan pagdating kay PCX 2025? The new version will still get the HSTC or the Honda Selectable Torque Control. Ang haba. Pero sa madaling salita, yan yung traction control system pa rin. Meron pa rin tong idling stop system. Sa mga hindi pa nakakaalam, ito yung tipong pag huminto o nagmumotor ka at pag huminto ka, automatic mag-shutdown yung engine mo. It's a means for you to conserve fuel, at kapag kailangan mo ng umandar, mag-throttle ka lang at aandar na yung motor mo. Pagdating naman sa mga brakes, we are expecting that at least for the ABS version pataas, you will have the front and rear disc brake with ABS. Additional features will be the USB Type-C charging port. So no need for adapter, Type-C na rin. So if you're someone who's traveling or riding na kailangan talaga yung ma-charge yung mga gadgets natin, at least it's also available sa bagong version ng PCX. And the smart key system would also be there. The anti-theft would also be there. Kailangan lang ng proximity. Kumbaga, lapit ka lang sa motor mo with you having your key para ma-activate yung motor mo. Ang isa sa mga improvement or major upgrades that the new PCX will have is the addition of the latest Honda Road Sync connectivity feature. This is the capability of the PCX to connect to your mobile phone through an app. So ang ibig sabihin lang nito, you would be able to monitor a lot of your performances, a lot of the analytics gamit yung app dahil nakakonect yung PCX mo. At gaya ng nasasabi ko, kahit sa mga ibang motor na na-review na natin, sa ibang mga brand na na-review na natin, one of the most practical features of you being able to connect your motorcycle to your phone is the navigation feature. Yan na nga ang meron si PCX 160 using the Road Sync app.
because you will have real-time directions kung saan ka pupunta once you have assigned your destination pagdating sa navigation. So literal, makikita mo siya sa screen mo. At kapag ang phone mo ay nakakonect pa sa, if you're using intercom, meron din yung audio version wherein you can hear the directions being mentioned to you ng system. So marami pa mga functions yung Road Sync app na yan, pero again, yung navigation, yung sa tingin ko isa sa mga pinaka-practical na features or magagamit natin ng mga riders pagdating dyan sa connectivity function ng bagong PCX. Papapansin din natin na iba na yung digital panel ng motor na to. Kumbaga, if you are from your driver's view, di ba yung dating PCX malapad tsaka pahaba na medyo iba yung shape ng kanyang digital display. Ito naman, TFT instrument na with full color. So, para na itong naglagay ka ng isang maliit na tablet o kaya naman cellphone sa motor mo para maging panel mo. And with that comes a lot of functions, comes a lot of features na pwede mong paglaruan. Kumbaga, mas modern na yung take na itong TFT display ng bagong PCX. Pagdating naman sa makina, what we can expect is still the 160cc ESP Plus engine pa rin. 4-valve, single-cylinder, single overhead cam engine. Saka syempre, liquid cooled na rin yan. And we are expecting that it can generate about 15.5 horsepower and 15 Newton meters of torque sa PCX na to. Sa gulong, pretty much the same. In front, what we can expect is 110 70/14, habang sa likod naman is 130 70/13. Pagdating sa suspension, telescopic fork yung harap nito. But from what we saw sa ibang bansa, especially sa Indonesian countries, is that the PCX 160 already has that dual shock absorber with pressure canister. So, hindi natin sigurado kung yung shock or suspension features na yan or specs will be available kahit sa CBS version. So, expectedly dun sa mga top-of-the-line versions, available yan. Abangan na rin natin yan. Pagdating naman sa seat compartment, lumaki siya ng konti kasi alam ko yung PCX natin ngayon has 30 liters worth of under-seat compartment. So may konting nadagdag at 30.4 liters worth of under-seat compartment. So meron konting idagdag na baka documents or tools na pwede. Bago ko makalimutan pagdating sa looks ng PCX, yung handlebar nito na currently is a naked stainless handlebar, covered na. So parang sa mga Bergman, sa mga NMAX, covered na siya. Which actually, personally, mas prefer ko pa rin, mas litaw pa rin yung disenyo niya. Yung identity niya kapag naka-naked handlebar pa rin. So maybe you can still convert it to the naked handlebar, pero pagdating dun sa stock version ni PCX 2025, may cover ni handlebar niya. Ngayon, presyo. Magkano nga ba lalabas itong PCX 2025 dito sa Pilipinas? So, what we did is we took into account yung mga presyo sa Indonesia, which na-launch na nga siya, I think just about last week. And then we incorporated yung mga iba pang cost, marketing, sales, etc. Tapos ikukumpara din natin sa current PCX and then with the other competition or competitors as well. Kasi kung directly i-convert lang natin yung Indonesian money, rupee ba o rupiah? I'm not sure kung ano yung mas tamang term. 33,750 Indonesian rupee or rupiah. Correct me if I'm wrong kung paano ko babanggitin yan. O rupees. Yan. Pag kinonvert yan, the CBS version will have 123,000. Pero alam ko, nasa mga ganyang amount na rin yung current PCX natin ngayon. Tapos naman, yung pinaka-top of the line, yung Road Sync version, has a price tag of about 40,350 Indonesian rupees, rupiah, kung ano man ang tamang pronunciation doon, which will then convert into 148,000 pesos. Hindi natin yan may expect na kumbaga directly i-convert lang into Philippine peso. That's not how it works. As I mentioned, there will be other costs that will be associated with it, other factors. So, having said all of that, sa dinami-dami ng dinagdag ko, we are projecting, again mga brad, these are just my estimates based on the analysis na ginawa natin sa mga ibang motor na alam natin at paano yung pricing sa Pilipinas. The CBS version ng bagong PCX 160 will come out at 133,000
pesos. Just an estimation yan ha. At pagdating naman dun sa kanyang top of the line, yung road sync version, that will come out at about 157,000 pesos. Give or take yan. Mga brother. So, wala pa talagang official na word si Honda as to when the PCX will come out at darating dito sa Pilipinas. But given the trend that we have observed from other countries, kumbaga pag sa bansa na ito ni-launch, ito yung gap bago dumating sa Pilipinas. We are expecting the new PCX to be in the Philippines sa first half of 2025. So anywhere between January, which is less likely, pero realistically hanggang June 2025. So if you're going to ask me, bibigyan na ba ako ng PCX ngayon or maghihintay pa ako? I would say you have about more or less 6 months na hihintayin bago yan dumating dito sa Pilipinas. Ikaw, makakapaghintay ka pa ba? O kailangan mo na yan at gusto mo na yung PCX na meron tayo ngayon? So again mga brother, just a reminder again, this is not in any way an official statement from Honda. Although we do have relationships with Honda Philippines, hindi ito information na galing sa kanila. Binabagita lang natin itong release ng PCX 2025 because it was already launched unang-una nung ACMA sa Italy back in November. And then the versions were already launched in some of the European countries. And now sa Asian country, meron na. Sa Indonesia na release na. Kaya binabagita natin sa inyo dahil sigurado naman 99.9% the PCX 2025 will be launched here in the Philippines. It's just a matter of when, how much. At ano nga ba yung mga features na nadagdag dito at na-improve? Yan yung mga inihatid natin sa inyo sa araw na to. For more and other motorcycle news, updates, and reviews, be sure na nakafollow kayo sa lahat ng mga social media pages natin, katulad ng TikTok, Instagram, Facebook, and YouTube. Till our next video mga brother. Salute!